Tumingin si Sohan sa mga katawan ni Jetel at ang kanyang kasama at sinabi, "Pakiusap, tulungan mong linisin ang lugar na ito." Sumagot si Dawn nang may kaunting pag-aalala, "Sige, huwag kang mag-alala. Alam mo naman na karaniwan na ang ganito sa lugar na ito." Nagpasalamat si Sohan at sinabi, "Salamat, magkita tayo ulit." Nang magtatangka na siyang umalis, tinanong siya ni Dawn, "Naiwan ng hateng gabi. Saan ka matutulog?" Sumagot si Sohan, "Sa Lunar Dusk Pavilion." Nagulat si Dawn at nagtanong, "Ano?" Ang Revolving Blood Clan ang nag-aalaga sa lugar na yun. Sinabi ni Sohan, "Mas lalo pang dahilan na kailangan kong pumunta roon. Kailangan kong suklian ang ginawa nila sa Sword Dance Troupe." Nag-alala si Dawn nang malaman ang layunin ni Sohan at sinabi, "Imposible na gawin mo yan mag-isa. Ang Revolving Blood Clan ay hindi matitinag sa Eastern Dark Street." Tinanong ni Sohan si Dawn, "Dawn, naaalala mo ba ang sword dance na madalas kong ginagawa para sa mga pagganap?" Nag-umpisa ng maalala ni Dawn at nagsabi, "Oo, naaalala ko. Bata ka pa noon pero hindi ka nag-miss ng araw ng training. Bakit mo biglang tinatanong?" Habang inilalagay ni Sohan ang kamay sa pinto ng hotel, tiningnan niya si Dawn at sinabi, "Ipapakita ko sa iyo ang sword dance pagkatapos kong ayusin ang Revolving Blood Clan. Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Magkita tayo ulit." Ngumiti si Dawn at nagsabi, "Sige, bumalik ka anumang oras. Nandito lang ako palagi." Sumagot si Sohan, "Sige," at umalis sa lugar. Ang dalawa ay nakatayo sa pinto ng Lunar Dusk Pavilion. Samantala, si Sohan ay dumating na nakasuot ng puting damit at may hawak na puting pamaypay. Si Sohan ay mukhang napakagwapo at isa sa mga tao ang bumati sa kanya, "Maligayang pagdating. Maaari bang malaman kung may hinahanap ka bang partikular?" Sumagot si Sohan, "Narinig ko na sina Chayakan at Y ay mga magagandang babae." Ngunit ang lalaki ay naguluhan sa kanyang sagot at nagsabi, "Pasensya na, wala sa mga babae dito ang may mga pangalang yun." Nang marinig ito, nag-isip si Sohan kung dahil hindi nila alam ang pangalan ng mga yon, baka hindi sila naroroon. Kaya't sinabi niya, "Kung wala sila dito, maghahanap na lang ako ng ibang mga babae." Sabi ng lalaki, "Pakiusap, pumunta ka na sa loob." Malapit nang magsimula ang pagtatanghal. Tinanong ni Sohan tungkol sa pagtatanghal, at sumagot ang lalaki, "Oo, ang Lunar Dusk Pavilion ay kilala sa kanilang pagganap." Dinala siya ng lalaki sa loob kung saan ang mga tao ay nagtatanghal at nag-uukit ng musika gamit ang iba't ibang instrumentong pangmusika. Ang mga tagapanood ay pumapalakpak at nag-e-enjoy sa pagtatanghal. Sinabi ng lalaki kay Sohan tungkol sa sikat na Lunar Dusk Dance Troupe ng Lunar Dusk Pavilion. Habang nakikinig si Sohan, hindi siya masyadong nakatuon, ngunit nang marinig ang tungkol sa Lunar Dusk Dance Troupe, naging mapagmatsyag siya at sinusubukang unawain ang mga salita ng lalaki. Ang dalawang magagandang babae ay nagsasayaw sa entablado. Ang isa ay nakasuot ng pink na damit, at ang isa ay nakasuot ng light blue na damit, at pareho silang may hawak na mga espada. Sila ay nagsasayaw ng isang tiyak na uri ng sayaw at nagtutulungan sa entablado. Tumingin si Sohan sa kanilang sayaw at nagtataka kung ginagaya nila ang pagganap ng sword dance troupe sa kanilang mga hindi kaakit-akit na kakayahan. May isang lalaki na lumapit at nagsabi kay Sohan, "Ginoo, ang taong yun ay ang may-ari ng Lunar Dusk Pavilion. Mangyaring iwasan mong titigan siya ng ganon." Nang marinig ito, tinanong ni Sohan kung ang lalaki ang may-ari ng Lunar Dusk Pavilion, at sumagot ang lalaki, "Oo, kaya't mangyaring huwag titigan siya ng sobra." Nang marinig ito, muling tiningnan ni Sohan ang may-ari ng Lunar Dusk Pavilion at nagsimulang maglakad patungo sa isang lugar habang ang lalaki ay nagsabi, "Ginoo, hindi dyan ka dapat pumunta." Ang dalawang gwardya ay nakatayo doon at nang makita siyang papalapit, isa sa kanila ang huminto sa kanya at nagsabi, "Huminto ka rito. Hindi ka makakakyat dito." Si Sohan ay sumagot na, "Pumunta ako upang makipagkita sa may-ari ng pavilion." Nagtanong ang lalaki, "Ang may-ari ng pavilion, may appointment ka ba sa kanya?" Sumagot si Sohan, "Wala." Ang lalaki ay nagulat sa sagot at nagtanong, "Akala mo ba ay sino mang tao ay basta-basta lang makikihalubilo sa kanya nang hindi nag-a-appointment?" Si Captain Chuok ng Phantom Sword Squad ng Lunar Dusk Pavilion ay bumababa ng hagdang bahay at nagtatanong, "Ano ang gulo?" Hawak niya ang isang maliit na sandata sa kanyang kamay at nakasuot ng brown na damit. Sinabi ng lalaki sa kanya, gusto ng taong ito na makipagkita sa may-ari ng pavilion, ngunit wala siyang appointment. Medyo naguguluhan ang lalaki at nagtanong ng may pagkamasungit, gusto niyang makipagkita sa may-ari ng pavilion.
Si Sohan ay tinitingnan siya ng may buong tiwala at ang lalaki rin ay nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng isang sandali, sinabi ng lalaki, bumalik ka na lang sa bahay mo kung lasing ka. Kung ayaw mong mamatay dahil sa paglikha ng gulo. Sumagot si Sohan, ganoon ba kahirap makipagkita sa may-ari ng pavilion? Ang lalaki ay nagalit at tinawag siya na bastard. Habang ang may-ari ng pavilion ay tinitingnan sila mula sa kanyang pwesto, sinabi niya kay Captain, kalimutan mo na. Hindi na kailangan ng gulo. Hayaan mo siyang makipagkita sa akin dahil narito siya para dito. Inutusan niya na, dalhin siya sa aking silid. Sumagot ang lalaki, opo, sir, at dinala siya sa silid ng may-ari. Naglakad si Sohan sa likod ni Captain sa mahahabang hanay ng mga lalaki na nakatayo sa magkabilang gilid ng pasilyo na parang mga estatwa. Dinala siya ng lalaki sa silid ng may-ari kung saan ang may-ari ay nakaupo na may dalawang babae sa kanyang tabi at ang pagkain ay nasa lamesa. Ang mga babae ay nakatayo sa harap niya at sinabi ng lalaki, dinala ko siya dito. Si Sohan, na hindi humingi ng pahintulot, ay naglakad na mayabang at umupo sa isang bench. Habang ang may-ari ay nagtataka kung bakit siya sobrang mayabang, nag-isip siya kung siya ba ay mula sa isang tanyag na sect o clan. Kaya't sinabi niya, hindi ko sigurado kung bakit ka narito para sa akin, ngunit mag-inuman tayo habang nag-uusap. Ang babae na nakasuot ng pink na damit ay umupo sa tabi ng may-ari at naglingkod ng alak sa kanya. Habang si Sohan ay kumuha ng baso mula sa lamesa, sinabi ng may-ari, narito na. Nagsimula silang uminom ng alak habang tinitingnan ng may-ari si Sohan. Habang iniisip ng may-ari ng pavilion na, tanga, hindi ko akalaing uminom ka ng alak na ibinigay sa iyo ng walang pagdududa. Parang bata na hindi alam kung paano umiikot ang mundo. Siguro, nag-aalala ko nang wala sa lugar. Pagkatapos uminom ng alak, inilagay ni Sohan ang baso sa lamesa. Sa sandaling ilagay niya ang baso matapos uminom, ang kanyang mga mata ay nagbago ng kulay sa lila. Kaya't nag-isip siya tungkol sa kanila, mga bastardo, pinakuluan nila ang alak. Ang lason ay nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib at ang kulay ng kanyang katawan ay nagsimulang magbago sa lila. Ang may-ari ng pavilion ay ngumisi at tinanong siya, kamusta? Nagustuhan mo ba? Ngunit si Sohan ay ngumiti rin at maayos na sumagot, medyo maganda, at idinagdag, ang sarap, gusto ko pa ng isa pang baso. Ang lalaki ay ngumiti ng tuso at sinabi sa kanya, alam mo, may isa pang baso pa ng alak mo. Ngunit sa kanyang isipan, iniisip niya, talaga namang tanga. Ang babae sa berdeng puting damit ay naglingkod ng isa pang baso ng alak. Habang tinatanong siya, so, narito ka upang hanapin ako, bakit ka narito? Si Sohan, habang abala sa pag-inom ng isa pang baso ng alak, ay hawak ang baso at sumagot, bakit pa? Siyempre, may negosyo ako sa iyo. Habang tinitingnan siya, iniisip ng may-ari kung gaano kamayabang para sa isang taong malapit ng mamatay. Binaba niya ang kanyang ulo at sinabi, bago tayo magpatuloy, linawin natin ito, at sabik na sinabi sa kanya gamit ang kanyang mga mata na kulay lila mula sa lason, naglakas loob kang lasunin ang alak. Ang may-ari ay nagtataka kung paano niya nalaman na may lason, dahil dapat itong walang kulay at walang amoy. Gayunpaman, dahil nainom na ito, huli na para sa kanya kahit na napagtanto niya ito. Ang may-ari ay tumawa at nagtanong, paano mo nalaman? Si Sohan, na may buong tiwala, ay sumagot, paano ko hindi malalaman? Natikman ko na. Ang may-ari, na nagagalit, ay tinawag siyang arrogant bastard, at iniisip na dahil nainom na niya ang lason, hindi na siya tatagal. Tumingin siya sa kanya at inutusan ng babae na umalis sa silid. Sumagot ang babae, opo, may-ari ng pavilion, at silang dalawa ay tumayo at umalis sa silid. Ngayon, habang magkasama ang kanyang mga daliri, sinabi niya kay Sohan, sana maintindihan mo, kailangan kong maging maingat dahil bigla kang lumapit sa akin. Hindi mo na kailangang mag-alala. Baka bigyan kita ng antidote depende sa kung paano ka kumilos, sabi ng may-ari ng pavilion. Ngumiti si Sohan at sumagot, hindi ko kailangan ng bobo mong antidote, ngunit tinanong siya, hindi mo kailangan ng antidote? Tigilan mo na ang walang silbi mong pag-arte. Ang ugali mong yon ay hindi makakatulong sa iyo sa sitwasyong ito. Habang inilalagay ang isang kamay sa kanyang hita, sumagot si Sohan, ang mga pag-arte mo ang walang silbi. Ngayon, oras na ba para gumawa ako ng hakbang? Nang sabihin ito, ang kanyang mga mata ay naging pula. Naguguluhan ang may-ari at nagtanong, ano? Nang sabihin ito, tumayo si Sohan mula sa kanyang upuan at ang kanyang anino ay lumitaw. Biglang may bumagsak sa lupa,
At nagulat ang may-ari sa mga tunog na nagmumula sa labas. Nagtanong siya, ano ito? Ang ibang tao ay nagtanong din, ano ang nangyari sa labas? Ngunit biglang may sumisikip sa kanyang lalamunan, hinawakan niya ang kanyang leeg at ang kanyang katawan ay naging kulay lila. Habang tinitingnan siya, nagtanong ang may-ari, Chuak, ano bang nangyari? Ang mga mata ni Chuak ay naging pula at puting likido ang lumalabas mula sa kanyang bibig. Sinabi niyang, lason. Nagulantang ang may-ari sa narinig at nagtanong, lason. Anong kalokohan yon? Kami ang mga naglagay ng lason sa kanya. Sinasabi ito, siya rin ay bumagsak sa lupa at puting likido ang lumalabas mula sa kanyang bibig. Samantala, si Sohan ay nakaupo ng mapayapa na may pulang mga mata at may hawak na pamaypay. Sinabi niya sa kanila, ako ang nagpalabas ng lason. Tanong ng may-ari, ano ang sinabi mo? Sumagot si Sohan, pakitandaan, kailangan ko ring mag-ingat kapag nakikipagkita sa isang estranghero, hindi ba? Nakaupo siya na may isang paa sa ibabaw ng isa pa, habang ang lahat sa koridor at ang mga patay ay nagiging kulay lila at nawawala. Ang kulay ng kanyang mga mata ay nagbago rin. Hawak niya ang puting pamaypay na ibinigay sa kanya ng immortal physician. Samantalang puting likido ang lumalabas mula sa bibig ng may-ari, nag-iisip siya kung kailan nagkaroon ng pagkakataon si Sohan na gumamit ng lason. Ang kanyang mga mata ay nagiging pula. Isinara ni Sohan ang puting pamaypay at inilagay ito sa kanyang bulsa at tumayo mula sa kanyang upuan. Nang sabi ng may-ari, sandali, ano ang dahilan para gawin ito? Hindi kita kilala, kaya ano ang galit mo sa akin? Kaya sumagot si Sohan sa tanong ng may-ari, ikaw ang unang nagtatangkang maglagay ng lason sa akin. Nakatingin ang may-ari sa kanyang mga paa habang si Sohan ay nakatayo. Yumuko si Sohan para makipag-usap sa kanya at sinabi, kung nahuli kang nagtangkang maglagay ng lason sa akin, kailangan mong mamatay. Mali ba ko? Ang kanyang mga mata ay muling naging kulay lila, at ang may-ari ay tinitingnan siya na may mga pulang mata, at sinabi sa kanya, kung papatayin mo ako, sa palagay mo ba'y hahayaan ka ng Revolving Blood Clan? Narinig ito ni Sohan at tinanong siya, ang Revolving Blood Clan. Sumagot ang may-ari, oo, ako ay kabilang sa Revolving Blood Clan at ganun din ang Lunar Dusk Pavilion. Kung titigil ka na ngayon, hindi ko sasabihin sa Revolving Blood Clan ang tungkol dito. Ano sa tingin mo? Habang iniisip ni Sohan ang kanyang tanong, ang may-ari ay nag-iisip na mukhang siya ay dumating sa isang banyagang lugar para gumawa ng gulo nang hindi alam ang kahit ano. Sigurado siya na hindi siya magtatangkang kumilos ng basta-basta pagkatapos marinig ang tungkol sa Revolving Blood Clan. Habang iniisip ito ng may-ari, sinabi ni Sohan, ang Mystic Lunar Dance Troupe, isang pangalan na hindi mo narinig sa loob ng matagal na panahon, di ba? Naguguluhan ang may-ari kung bakit biglang binanggit ni Sohan ang Mystic Lunar Dance Troupe. Ngunit nagbago ang kulay ng mga mata ni Sohan sa pink at sinabi sa may-ari, ang Sword Dance Troupe ay dating matatagpuan dito bago pa man dumating ang Lunar Dusk Pavilion. Nakatayo si Sohan sa harap ng may-ari, habang ang kapitan ay nakahiga sa likod niya at tinitingnan sila. Bumangon siya na may hawak na espada at iniisip na ito ang pagkakataon niya habang hindi siya binibigyan ng pansin. Itinutok niya ang kanyang armas sa kanya, ngunit si Sohan ay tinitingnan siya ng panggilid at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang sandata na nakatali sa kanyang baywang. Nang hawakan ni Sohan ang kanyang espada, hindi makagalaw ang kamay ng kapitan, iniisip na ano ang nangyari sa impact. Hindi niya nakuha ang sandata niya. Akala niya ay hindi siya binibigyan ng pansin, ngunit siya ay isang martial master na hindi niya kayang labanan. Iniisip niya na kahit gusto niyang umatake muli, kung gagawa siya ng pabigla-bigla na hakbang, hindi niya na magagampanan. Sinabi ni Sohan sa kapitan, maganda ang atake mo, ngunit kung umatake ka ulit, hindi na ito magtatapos ng ganoon. Nag-iisip si Chusak, maganda ang atake, kaya mo bang bastyusan ako ng ganito? Habang nakikipag-usap si Sohan sa may-ari, nakikita ng may-ari ang sitwasyon na favorable sa kanya. Kaya't kumuha siya ng espada upang atakihin si Sohan. Ngunit habang si Chusak ay nag-iisip ng tungkol sa mga pangyayari, ang may-ari ay nag-iisip, magaling ang ginawa mo, Chusak. Salamat sa iyo, nakakita ako ng butas. Iniisip ito, tinuro ng may-ari ang isang kutsilyo kay Sohan, sabik na tapusin ang laban. Ngunit biglang lumabas ang purple na liwanag mula sa katawan ni Sohan, at ang mga damit nito ay nagsimulang lumipad sa hangin. Biglang naging asul ang katawan ng may-ari, damyugo ang kanyang bibig at katawan. Sinabi niya, paano ito nangyari? At saka siya nahulog sa sahig na nakaluhod at nakahiga ng pabaliktad.
Nakatingin si Sohan at Chuseok sa kanya. Si Seok ay parehong naguguluhan at nababahala, samantalang si Sohan ay tanong kay Seok, "Sinabi mo bang ang pangalan mo ay Chuak? Kung gusto mong maging tulad niya, umatake ka ulit." Sumagot si Seok, "Hindi ko natatagen ka." At sumagot si Sohan, "Kung ganun, sige." Habang si Seok ay nakatayo sa likuran ni Sohan, muling umupo si Sohan sa kanyang lugar. Iniisip ni Seok, dapat ay nalaman namin na hindi kami makakasabay sa kanya nang hindi umubra ang lason at sa ganitong uri ng ugali at bastos na tono, tila mas tulad siya ng kontrabida kaysa sa isang tao mula sa Orthodox sects. Habang ang may-ari ng pavilion ay nakahandusay na patay sa sahig sa pagitan nilang dalawa, si Sohan ay naupo habang si Seok ay nakatayo sa harapan niya. Sinabi ni Sohan kay Seok, "Sa ngayon, ako ang mangguna sa Lunar Dusk Pavilion. Kakailanganin ko ang iyong kooperasyon para sa maayos na paglipat ng kapangyarihan, tama ba?" Sumagot si Seok, "Papalagpasin mo ba ako?" Sumagot si Sohan, "Depende sa gagawin mo." Tinanong siya ni Seok, "Ano ang kailangan kong gawin?" Habang ang kanyang mga mata ay bumalik sa kanilang normal na kulay, sinabi ni Sohan, "Sabihin mo na gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko." Si Seok ay naguguluhan sa sagot na ito at sinabi, "Naiintindihan ko." Sumagot si Sohan, "Ngunit kailangan nating ayusin ang bagay na nag-ambush ka sa akin mula sa likod." Sinabi ito ni Sohan habang kinukuha ang isang maliit na asul na bola mula sa kanyang bulsa at itinapon ito kay Seok, na nahuli ito gamit ang isang kamay. Inutusan ni Sohan si Seok na kainin ito. Tiningnan ni Seok ang bola at nagtanong, "Ano ito?" At sumagot si Sohan, "Ano pa ba?" "Siyempre, lason yan. Paano kita pagkakatiwalaan?" Tinitignan niya ang tableta sa kanyang kamay at iniisip, "Kapag hindi ko ito kinain ngayon, papatayin ako agad." Tinitigan niya si Sohan at nagmura, saka kinain ang tableta at nilunok ito. Habang tinitignan siya ni Sohan, sinabi nito, "Hindi magagawang gumawa ng lunas ang Revolving Blood Clan para sa lason na yan, kaya mas mabuting magpakabait ka." Tumugon siya ng may pagsunod, "Naiintindihan ko." Itinuro ni Sohan ang mesa at sinabi, "Ibigay mo na ang mga susi." Sumagot si Seok, "Pasensya, anong mga susi?" Tumugon si Sohan, "Dahil may auction dito, sigurado akong may imbakan kung saan nyo tinatago ang mga gamit. Ang vault storage, kung saan nakaimbak ang elixir, mga sandata, at lahat ng pag-aari ng may-ari ng pavilion." Nang marinig ito, sumagot siya ng, "Opo, sir," pero sa isip niya, sinusubukan ba niyang kunin ang Lunar Dusk Pavilion para sa pera? Iniabot niya ang mga susi at sinabing, "Heto na po." Kinuha ni Sohan ang mga susi at sinabi, "Titingnan ko lang saglit, linisin mo na ito habang wala ako." Tumugon siya ng, "Opo, sir." Paalis na si Sohan nang biglang tanungin siya ni Seok, "Pasensya na, pero paano ko po kayo tatawagin?" Tumugon si Sohan, "Mystic Lunar Troop Leader, pero pwede mo akong tawagin na Troop Leader." Umalis si Sohan ng silid habang si Seok ay nakatayo sa may pinto at sinabing, "Opo, Troop Leader." Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang mga tauhan na dating nakatayo doon ay bumabangon na mula sa pagkakalugmok. Sinabi ni Seok sa kanila, "Anong ginagawa niyo? Kumilos na kayo at linisin ito ng mabilis. Simula ngayon, siya na ang may-ari ng lugar na ito, kaya siguraduhin niyo na ituring niyo siyang boss." Sumagot ang lahat, "Opo, sir." Pumunta si Sohan sa silid kung saan nakaimbak ang mga item para sa auction at habang tinitignan niya ang mga gamit, naisip niya, lahat ng mga ito ay para sa auction. Mga kalat na ito, ginalaw nila ang mga auction items. Habang tinitignan niya ang paligid at ang mga gamit, may nakita siyang kakaiba, 100 taong gulang na tuber flea flower. Hawak ang isang bulaklak sa kanyang kamay, sinabi ni Sohan sa sarili, "Isa itong mababang uri na item, pero may silbi pa rin ito kahit papaano. Mas mabuti na ito kaysa wala, kaya gagamitin ko na ito." Pagkasabi nito, umalis siya ng silid. Kinabukasan sa Lunar Dusk Pavilion, nakaupo siya sa kanyang silid, nakapikit at nakaupo ng cross-legged habang nagme-meditate. May kumatok sa pintuan at nagsabi mula sa labas, "Troop Leader, gising na po ba kayo?" Sumagot si Sohan, "Oo, pumasok ka." Pumasok si Chuseok sa silid, ngunit nanatiling nakapikit si Sohan at patuloy sa kanyang pag-meditate habang si Seok ay nakatayo at tahimik na pinagmamasdan siya.